Hello, beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan Taurus. This reading is for you, 6 to 12. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyong makuha natin, all the details para sa personal reading ay nasa baba ng video na ito. Gawin nyo lang itong guide dahil kayo pa rin ang makapagpapabago ng inyong destiny. Iba ang personal reading sa general reading. Meron tayong 5, 23, 30, 35, and 9. Okay. Meron tayong Taurus, Virgo, Capricorn, Leo. Sa nakikita ko sa'yo dito, magkakaroon ng konting delay sa ibang aspeto ng buhay mo. No? May mga delay o may mga sitwasyon na gusto mong i-structure, buuin, or may mga sitwasyon na gusto mong tapusin na maaring ma-delay, pero wag naman sana, sa nakita ko dito. May mga challenge na darating sa buhay mo, sa iba sa inyo ha, na dito kasi sitwasyon mo na magkakaroon naman na ng, sa iba sa inyo siguro there's a stress, na karamdam ka ng nervyos, may mga depletion o may makakarinig ka, ikaw or someone na maaring magkakaroon ng kapintasan, maaring pipintasan kanila o pipintasan mo sila. May pagpipintas. And then also, mag-ingat ka rin sa nakaw, no? Baka either mahulugan ka ng mga gamit o manakawan ka. May pagnanakaw ako nakikita. Hindi naman lahat kayo yun. And then nakikita ko rin dito na magkakaroon naman sa'yo ng growth when it comes to your spiritual. Andito rin naman may mga good karma happen into your life. Siyempre, kailangan mag-focus ka sa tatahakin mo, diba? Yun ang nakikita ko dito. May mga ginawa ka from the past na maaring ma-receive mo ngayon. Ganun. Halimbawa, ang dami mo overtime, yun, ma-receive mo yun. O kaya, naging mabuti ka in the past, the good karma is coming to your way. Ganun. Yun ang nakita ko. Sa iba sa inyo, andito yung situation na maaring magkakaroon. Hindi ko alam kung may magtatapos na trabaho, may pagtatapos ba ng trabaho, or a contract, ganyan. Kasi may shipment ako nakikita sa iyo. Ganun. May pagbabago. May tatapusin ka. Or there's an opportunity ako na nakita na tatapusin mo. Either to a love life, or may mga a-actionan ka na tatapusin mo na o magtatapos na, mga ganyan. Work, profession, andito rin yung pagbabalik ng tibay ng loob mo, or magkakaroon sa iyo ng mga, sa iba dito extension no? Iba extension. There's a lack, growth, achievement. Siyempre, positivity happen pa rin. Kahit pa paano, may positivity happen pa rin naman. Makaka-receive ka daw ng gift, or pagmamahal, o pagpapahalaga sa isang tao. Or ikaw ang magbibigay nun sa kanya. May mga happiness, joy, may mga tao na bobolahin ka nila, ganyan. Hindi ko alam kung totoo yun. Ikaw na makakaalam na, halimbawa, nagkita kayo, uy, kamusta ka na? Gumaganda ka, pumupogi kayo, mga ganyan. Tingnan natin ang energy mo. Iba sa inyo, hindi ko alam kung there's a retirement, ikaw or someone into your life, magkakaroon ng retirement, o maaari ikaw, mag-retire ka na sa love, o mag-retire ka na sa trabaho mo, o mag-retire ka na sa isang sitwasyon mo sa buhay mo. Or someone, there's a retirement kasi ako nakikita. No? And then also, sa iba sa inyo, you have a wisdom talaga kung ano yung mga gusto mo aksyonan o dapat mo aksyonan. It's more on maturity ang nakikita ko sa'yo. Ganun. Siguro mas may mga iisipin ka na mas more kang magmamature dun sa bagay na yun.
kasi mature yung isip na nakikita ko sa'yo. May pagka-mature. Kahit na bata ka, mature naman siya. Energy ni Taurus. Basta inyo, nagkakaroon kayo ng limitation, limitation, or you have a boundaries. Or someone. Ano yun? Anong tapos na to? Okay, sa nakita ko sa'yo dito, ang energy mo, magiging stable naman yung buhay mo. Nakita ko dito. Kumbaga, kung dati is nagkakaroon ng mga depression, unhappy situation, o lungkot, o hindi nagiging masaya yung situation, ngayon daw is there's a healing, no? Or magkakaroon ng recovery, or sa iba dito, acceptance, ganyan. So nakita ko dito, yung mga hirap na, pero handun pa rin yung pag-aalala, kahit papano, no? Kumbaga, yung iba sa inyo, marilis nyo na yung mga pain na nararamdaman mo, you're getting over the worst ng buhay mo, kahit na paano, may fixing or may pag-recovery naman ako nakikita, o healing dito sa situation. Or someone sa buhay mo is makapagbibigay to heal you, no? Maaring kaibigan mo, kamag-anak mo, pamilya mo, ganun. Baka ayain ka nila na mag-chill-chill, ganyan, kumain sa labas, may puntahan kayong party, celebration, gathering, kung ano may collaboration, may joy ako nakikita. May mga tao o may tao na magbibigay, ikaw or vice versa, ng love and support sa'yo. No, sa nakikita ko dito. Baka isa sila sa makapagpapahil na iyong nararamdaman. No, sa nakita ko dito. And then, when it comes to a health, nagiging okay naman, no? Kahit na yung iba may nararamdamang sakit or there's a disease. Sana hindi ikaw, sana walang magkasakit. Kung may nagkasakit man, maaaring magkaroon ng recovery. Sa nakita ko dito, yun. May mga pag-uusapan yung iba when it comes to pera or mana or a travel. Yun ang nakikita ko. Energy mo ngayon masigla. May makikipag-usap nga. May reconciliation or someone is sharing a problem sa'yo, no? Maring kaibigan mo o kapamilya mo, isa sa kapamilya mo, may isi-share siya sa yung problema niya. Ganun. Or ikaw ang mag-share. Nakita ko yung mo, stable. May alaga ka bang aso? May matanda ako nakikita eh. May matanda rin ako nakikita na either relative mo siya, parents mo siya, sinusuporta mo siya, o inaalagaan mo siya. Nagpupo ka, alam ko yan, patingin. Nagkikinsot pa yung pit mo talaga. Yung anak ko, kapag nagpupupo, gumaganyan yung pito. Parang bibi. Parating kay Taurus. Nakakatawa. Kasi ang kapal ng buhok niya, di ba? Tapos ang haba ng buntot, yung dilaw. Kaya alam ko pag nagpupupo siya. Pag nagsasayaw yung puwet. Parating sa'yo. Ano yan? Okay. May travel kayo? Sa iba sa inyo, siguro may travel kayo. Parang may mga pinag-iipunan kayo or may there's an action. Ako na nakikita dito. No, siguro iba, travel, ganyan. O mga plano. Nagtiting advantage kayo for a plan eh, sa nakikita ko dito. May mga exciting situation din ako nakikita. Either meron kayong travel by 3 months or ano ba ngayon? April, May, June or July or August. Ganyan. 3 months siya or 8 months siya, weeks man siya or day man siya. May nakita kong ganun. Sa nakita ko dito. Ang parating din sa'yo,
meron ka daw na mga sitwasyon na mga ipo-move forward, parang nagti-take advantage ka sa mga action mo this time, 'no? Kung alam mo na yung layunin mo. Halimbawa, ina-advance mo na, halimbawa, halimbawa lang mag-iipon ako ng pera kasi gusto kong mag-travel by this month. Gano'n, nagte-take advantage ka na. Bago mo pa siya aksyonan, nagpe-prepare ka na, kumbaga. May mga preparation, may mga dini-discover ka or may mga i-forward ka na plano this time or andun yung pag-explore mo this time sa mga bagay-bagay. Kumbaga nakikita ko rin dito is there's a movement. Ako nakikita sa'yo. Siguro may mga opportunity. Sa iba sa inyo may mga opportunity na darating sa buhay mo. And you need to explore din. No? Kumbaga gawin mo yung opportunity. Kung ano yung idea o opportunity na naisip mo, gawin mo yun sa nakikita ko dito. May travel na iba. Sa iba sa inyo, may tao dito na in a distance situation na maaring makikipag-usap sa'yo. Tao to sa nakaraan. O ikaw ang makikipag-usap. Or nakakonect na siya sa'yo. Pero makikipag-usap siya sa'yo. Sa iba dito, bagong tao to. Sa iba dito, past relationship. Either karelasyon mo, magulang mo. Yun na nakita ko dito. May tao na in a distance na maaring bumalik or makipag-usap sa'yo. Sa nakita ko dito. Yun. Parang may ginawa siya sa'yo eh, itong tao na to. Parang nag-lie siya. Nagsinungaling. Yun na nakita ko ah. Ano ba tong card ko? Tingnan natin ang dapat maiwasan. May positive destination and clear path ako nakikita when it comes sa'yo dito, yung parating. Basta may mga instant opportunity ah. I-grab mo yun. Baka mag-explore ka. Dapat iwasan ito. Yung anak ko nakatulog na sa boses ko. Diba? Ang tahimik nila. Nakatulog sila. Kala nila kinakantahan ko sila. Dapat mo daw iwasan. Okay. Okay, ang dapat mong iwasan, Taurus, ang iyong nakaraan. Hindi naman sinasabi na kalimutan. Pero you need to accept the lesson, no? Yun. And then, sinasabi din dito na iwasan mo din yung magkaroon o tumutok into your sadness, lokohin yung sarili mo, linlangin yung sarili mo, hindi maging totoo sa sarili mo, and then yung maguluhan in a situation kasi magkakaroon ka ng mga choices, ganyan. Kumbaga, you need to be very patient sa mga choices mo sa buhay mo kung magkakaroon ka man na gusto mo tahakin or you have an idea, huwag kang magmadali. Maging patient ka para hindi siya mag-miss. Iwasan mo din yung isang sitwasyon na mapanghinaan ka ng loob or iwasan mo yung mawalan ka ng pagpaplano into a new beginning or kasi ang nakita ko to, you need to focus or you need to invest more to yourself this time. Kumbaga, something must be let go into your life sa nakita ko dito. And you need to keep moving to fight or to move forward in a new destination o sa tatahakin mong mundo. Try to analyze, try mo magkaroon ng pag-progress or try mong magkaroon ng mga new strategy sa iyong mga tatahakin na landas this time or in a decision. Yun na nakita ko dito. Yun. Iwasan mo yung mawalan ka ng plano, yung tamarin ka, yung may stagnant ka, yung ma-prostrate ka, yung magkaroon ng delay sa'yo, iwasan mo yun. You need to move forward.
Tingnan natin. Love. Love is sa lahat. Ikaw, anak, karelasyon, magulang, kapatid, kasama sa trabaho, kaibigan. Kamusta ang love ni Taurus? Okay. When it comes to a love, ang nakikita ko dito, there's a commitment ako na nakikita sa'yo na masyadong makasarili. Or naging masyadong sarili niya lang yung inisip niya. No? Sa nakita ko dito. Maring tapas na yun sa iba sa inyo. Or yung sa iba sa inyo, maring ito is related to a family or magulang sa nakikita ko dito. No, na itong tao na to is nagbigay ito ng problema, struggle, burden sa buhay mo na nagkaroon ng pag-use or hindi yung sitwasyon na itong tao na is may pagkasakim talaga at sarili niya lang inisip niya. No? Ang nakita ko dito. Hindi niya inisip kung paano ka binigyan ka ng burden o problema nitong tao na to. Basta siya, sarili niya lang iniisip niya. Sa nakita ko dito. So, iba sa inyo, yun nga, yung tao na to, may tao kasi ako nakikita na user. May tao dito na there's a corrupt. Sabihin ko na, there's a corrupt, unfaithful, disloyal, user. Sarili lang iniisip niya, sakim, obsessed. Nagbabait-baitan siya eh. Maaring asawa mo, maaring pamilya mo. Yun nakita ko. Person na wala siyang awa. Hindi ko alam kung may trabaho siya, may ipon siya, o nakasandal lang, sumandal lang talaga to sa inyo. Yun na nakita ko. Pero hindi ko nakita yung stable niya. Or this relationship is not stable. Kasi it's more on failure, sadness, loneliness, problem, burden, struggle. Yun na nakita ko. Maaaring isa sa inyo, ikaw lang ang nagpahalaga in this relationship. Yun ang nakita ko. Tiray mo pa nga ma-develop ito eh, no? Hindi ko lang alam kung sa iba sa inyo nagkahiwalay na, maaaring nagkahiwalay na sa iba. Diba? Or handun talaga yung sitwasyon na maaaring magkakasundong muli kayo nitong tao nito kung kayo nagkahiwalay. Itatry mo or tiray mo magkaroon ng development dito sa relationship na to kahit na nagkakaroon ka ng disappointment sa kanya. Yun ang nakikita ko. Pero iniisip mo pa rin, nagkakaroon ka pa rin ng thinking sa kanya na parang ang daming katanungan. No? Yun. Na naiisip mo about sa kanya. Tingnan natin ang money mo. Parang you take a responsibility when it comes sa kanya. Mari ko bumubuhat ng kanya mga paghihirap. Ikaw bumubuhat ng mga problema niya. Ganyan. Ikaw lang yung papahalaga. Tingnan natin, kamusta ang money ni Taurus? Ano po ang pwede ko malaman dito? Okay, when it comes to your money, sa nakita ko may ipon ka naman. You try to make it balance naman yung pera mo. Sa nakita ko, kahit pa paano may, either you have a business, may trabaho ka, or may mga ipon ka, sa nakita ko dito, or hindi yung sitwasyon na iba sa inyo is maaring meron kayo matatanggap na pera. Yun ang nakita ko dito. When it comes sa money, magiging okay siya. Oh. So, sa material success, health, wealth, prosperity, yan. Magkakaroon sa inyo, sa iba sa inyo ng healthy relationship together when it comes to your family, to your relationship, sa trabaho, kaya nakikita ko dito. Magkakaroon ng peace of mind, ang nakikita ko dito.
Siguro sa iba sa inyo, night shift, no? Kasi parang kulang kayo sa tulog. Magtulog kayo ha pag medyo kulang kayo sa tulog. There's a stability naman ako nakikita sa'yo. Yan. Sa iba sa inyo is, parang may tao dito na nakakonect ka o may taong sumusuporta sa'yo when it comes sa money or you're supporting someone when it comes sa money. Nakita ko dito, okay yung money mo. Sa nakita ko dito. Nagkakaroon siya ng balanse. Stable. Ayan. Iba dito, related ang inheritance. No? Baka may matatanggap ka na pera galing sa pamilya mo o galing sa pinagtrabahuhan mo in the past. Mga ganun. Hindi lang siya sa sahod. Ganun. Sa iba siguro, kung night shift kayo, mas malaki talaga ang pera dun, di ba? Pag night shift. Baka doon. Sa iba. Sa iba, inheritance or mana. Opportunity, Taurus. Malaki magbabago sa'yo ah. May mga happiness. Ako nakikita, celebration. Ako nakikita sa'yo. Opportunity. Tapos na to? Tapos na po ba to? Okay, thank you. Opportunity sa'yo, may mga problema magtatapos. Yan, magkakaroon ng mga healing or may tao, sa iba sa inyo magkakaroon ng healing. Kumbaga may mga disappointment o hindi naging magandang situation na pwedeng siyang matapos na. May tao dito na makipag-usap sa'yo, maring kapatid mo, kasamaan mo sa trabaho, or basta nakakonek siya sa'yo, kaibigan. Maaring magkakaroon ng union, togetherness, pagbabanding, or mag-chill-chill kayo. Ganyan sa nakita ko dito. Mas more ka magiging very creative this time sa nakikita ko dito. Mas more ka magpo-focus in positivity sa buhay mo. May mga tao na ikaw or someone is mag-share sila ng love and support sa'yo. May mga joy, collaboration, celebration, cooperation, lahat ang shon, no? Ganon. Ang nakikita ko sa dito. May mga joy ako nakikita. Yun. Kasi may happiness ka. May panibagong simula. Ako nakita kasi parang magkakaroon ng peaceful sa'yo ngayon eh. Magkakaroon na ng clarity sa'yo or magiging may idealism ka na this time sa iba sa inyo. May mga inspirations in life. Ako nakikita sa'yo. May mga sitwasyon o manifestation na maaring matupad. Yun na nakita ko. May isang sitwasyon na mag-i-end na sa buhay. As in. It's more on recovery to. Recovery and success sa nakita ko dito. Congrats. May mga exciting opportunity in the future ang darating sa iyo. Nandito na yung pagbabalik ng iyong sarili, no? Kumbaga, pagbabalik ng pagre-renewal mo, ganyan. Parang hindi yung parang i-revert, ganyan. Renewal and revert. Advice Universe. Okay, ang advice sa'yo, sabi dito, minsan daw, kasi may 10 of cups ka na. Minsan daw, tanongin mo daw yung sarili mo kung ano talaga yung mga bagay o sitwasyon na makapagbibigay sa'yo ng happiness, fulfillment, and joy sa buhay mo. No? Focus ka sa mga achievement mo, sa goal mo,
sa tamang direction mo. And then, iwasan mo daw yung, kumbaga, kailangan mo kasing i-let go, i-withdraw, or mag-escape sa isang sitwasyon na hindi nagiging good sa'yo. Yun. Kailangan mong i-enjoy yung the fruit of your labor and success. Malaki man o maliit siya, mga na-achieve mo this time. Kasi kailangan mo kasi mag-renew or kailangan mo mag-change ngayon this time sa iyo, no? Sa nakikita ko dito. Pero may mga magtatapos sa iyo kasi nandito si Ten of Cups. Sabihin, may mga wish come true ka na makakamit this time, kahit na nagkakaroon ka pa rin ng sadness sa buhay mo, pero may mga achievement ako nakikita sa iyo. Yan. May mga getting together, family, unity, reunion, happiness, enjoy, fun. Maaring may mga iba sa inyo is ini-illusion nyo yun, di ba? Na sana ganito, sana ganun, masaya na, matapos na. Maaring nag-i-illusion kayo sa mga bagay-bagay o sitwasyon na dito yung sitwasyon na maaring hinahanap, may mga hinahanap kayo na kakulangan na wala sa inyo ngayon. No? Maaring may mga sitwasyon na naaalisan mo na or you want to let go dun sa bagay na yun. May mga pagkikita, no? May mga magkikita-kita. Malaki naman ang magbabago sa'yo eh, oh. As in, malaki. Magbigay ka lang ng effort. Mag-move ka lang at mag-action. Huwag mo na daw gawin yung mga nakaraan, ano, sa nakita ko dito. May tao dito na na-awakening, apart to the family o karelasyon mo to. Gusto niya ng getting together, union, o duality, or gusto niya magkaroon ng pag-uusap sa'yo. Yun ang nakikita ko dito. Parang na-awaken siya. Parang kaso naguguluhan siya. Hindi niya alam. Gusto niya humingi ng sorry or gusto niya humingi ng pagkapatawad o peace of mind sa'yo. Pero naguguluhan siya. Hindi ko alam kung mag-a-action siya sa nakita ko dito. Pero yun ang nasa isip niya. Gusto niya makapag-usap sa'yo. Or ikaw to ha. Gusto niya kasi magkaisa kayo. Or union. Arigato naman sa God bless.